love, fun, and story. Welcome to the Galano family. Hi mga Zay, welcome back sa ating channel. Kung gusto mong pumunta dito sa Finland para mag-student pathway, bago ka magbayad sa agency mga Zay, panoorin mo muna tong video na to para may matutunan ka at para may mga ideya ka or mga information na masagap about dito sa Finland. So itong video mga Zay, hindi ko to ginagawa para panakot. Gusto ko lang i-share sa inyo kung ano pa talaga yung realidad dito sa Finland. Mabilis ba makahanap ng trabaho? Ano ba yung kailangan mong i-prepare bago ka pumunta dito, especially kung student visa ka lang. So unang-una mga Zay, bago kayo mag-pirma or bago kayo magbayad sa agency, dapat mag-search muna kayo kung ano ba talaga yung reality ngayon sa Finland. Kung yung ano ba yung in-demand nila na trabaho, kung pupunta ka dito makakahanap ka ba agad ng trabaho. Kasi honestly mga Zay ngayon, especially sa healthcare, nag-cut off yung Finland ng budget para sa healthcare. Ang dami kong nabasa online sa Facebook na nagpo-post sila na sobrang disappointed nila, sobrang depressed, nag-stress sila dahil sa pagpunta nila dito sa Finland na hindi nila alam na ganito pala yung reality. Kasi yung ibang agency mga Zay, or kahit makikita mo yun sa ibang vlog na sobrang ganda sa Finland, ganito, ganyan. Honestly, masasabi ko rin na maganda dito sa Finland kasi meron akong trabaho. Pero pag pupunta ka dito bilang student, tapos pagpunta mo dito kailangan mo maghanap ng trabaho, ibang usapan na yun siya mga Zay. So yung sa akin is dapat pag pumunta kayo dito, dapat enough yung pera nyo, may saktong information kayo about dito sa Finland, sa lugar kung saan kayo mag-aaral. For example, punta kayo dito para mag-aral kayo ng nursing. So sa lugar na yan, in demand ba yung trabaho ng nurse? Kung dyan ka na lugar magtatrabaho, pag nag-a-apply ka ba ng tawag nito, part-time, makahanap ka kaya agad? Yun yung mga kailangan mong i-search muna mga Zay. Tapos, dapat kahit nasa Pinas ka pa, mag-aral ka na ng Finnish language. Kasi kahit dito mga Zay, no, pagpunta ng asawa ko dito, nung dumating ako dito, kasi nagtatrabaho ako, trabaho yung pinunta ko dito, hindi pag-aaral. So yung akala ko, ang bilis lang makahanap ng trabaho. Honestly, yun yung nasa isip ko dati. Year 2023 pa yun. So nung sumunod yung asawa ko, December 2023, kahit cleaning company mga Zay, nahirapan siyang mag-apply. Ang dami na niyang in-applyan ng mga company, kahit cleaning pa yan, hindi siya nakukuha. I think kasi dito din mga Zay, no, hindi ko rin in-expect na dito rin pala, meron din pala silang backer. Like for example, yung mga ibang Pinoy, mas nirecommend nila yung pamilya nila na pumasok sa trabaho, na mag-apply sa trabaho. So, yun yung hindi ko in-expect. Honestly, na-stress talaga yung asawa ko dati kasi hindi nga kami makahanap ng trabaho para sa kanya. Kahit nirecommend ko siya sa company ko para mag-cleaner, ni-required pa rin nila na B1 language, B1 level yung cleaner na inano nila. Tapos marami ding applicant. So syempre, kahit na under ako ng company na yan, kahit na yung asawa ko yung nirecommend, hindi lang naman ako yung nagre-recommend, marami din. So hindi pa rin natanggap yung asawa ko. So ganun kahirap maghanap ng trabaho. Umabot siya ng 1.5 years. So sinabi ko na lang sa kanya, mag-aral ka na lang muna, i-focus mo na lang yung language mo bago ka maghanap ng totoong trabaho. So sa awa ng Diyos, nag-focus siya sa language niya. Sa language course nila, meron silang mga training. So nag-training siya sa mga grocery store hanggang sa napunta siya sa Lidl, nagustuhan siya ng amo niya, ng boss niya. So nakuha siya. At saka yung language niyo dapat i-practice mo. Especially na pupunta ka dito bilang estudyante, dapat na yung savings mo is enough. In case kung hindi ka makahanap ng trabaho, enough ba yun pangbayad ng tuition mo? Kasi alam ko na hindi libre
hindi libre yung mga student, nag-student visa, hindi libre yung tuition ninyo. So, dapat na ready yung bank account, yung bank nyo na magbayad in case kung hindi pa kayo makahanap ng trabaho agad pagdating nyo dito. Ayun. So, ma-provide ng savings mo yung mga kailangan mo like pagkain, upa, tuition fee, pamamasahe, everything mga Zay. Ayan. So, hindi naman ito pananakot mga Zay, pero naaawa lang kasi ako sa mga ibang, kahit hindi naman kababayan natin mga Zay, lahat ng nationality na pumunta dito na nag-student. Kasi nagjo-join ako sa mga group dito mga Zay, no? Maraming nagpo-post, nagtatanong, nawawala na sila ng pag-asa kasi nga iba yung expectation nila. Tapos pagdating nila dito sa Finland, hindi pala ganun kadali makahanap ng trabaho. Tapos magtanong-tanong din kayo mga Zay, mag-search kayo, magtanong-tanong kayo kung saan magandang lugar na applyan o puntahan para magtrabaho. Kasi may kakilala din ako mga Zay, nag-part-time din sa amin dati. 10 daw sila, ibang lahi siya mga Zay, 10 daw sila pumunta dito para mag-aral. Student visa yung pathway nila. Siya lang isa. Sa kanilang 10, siya lang isa ang nakahanap ng part-time. Tapos isipin mo or huwag kang umasa na pagdating mo dito sa Finland makakahanap ka agad ng trabaho. Kasi iba talaga yung reality dito mga Zay. Hindi ito siya pananakot pero gusto ko i-review mo sarili mo sa realidad na haharapin mo pagdating mo dito sa Finland. Pero masasabi ko naman talaga na ang Finland ay magandang option kung mayroon kang saktong savings, meron ka talagang pera na pang-apuno mo o pang-gastos mo dito pagdating habang naghahanap ka pa ng trabaho o naghahanap ka ng part-time or like habang nag-aaral ka. Maganda talaga yung option sa Finland. Pero kung kailangan mong mangutang mga Zay para pang-gastos dito, parang mahirap siya, parang hindi siya practical at hindi rin siya advisable na option kung mangutang ka lang para makapunta ng Finland. Okay lang mangutang ka kung trabaho yung ipunta mo dito. Pero pag mangutang ka lang para igastos mo dito bilang isang estudyante, napakahirap mga Zay. Lalo't lalo na hindi ka pa 100% sure na makakahanap ka agad ng trabaho. Yung advice ko lang sa iyo is dapat talagang i-practice mo yung Finnish language. Kahit nasa Pinas ka pa, mag-practice ka ng language nila ng Finnish. Kasi isa din yun sa mga requirements, especially kung isa kang nurse at gusto mo magtrabaho kahit sa nursing home. Required nila yung Finnish language. Dapat meron ka rin emergency fund. Kung maubos na itong savings mo, allowance mo, papuntang Finland, dapat may emergency fund ka rin mga Zay para magastos mo in case na umabot na ng isang taon, hindi ka pa rin nakakahanap ng trabaho, at least may magagastos ka pa rin. At saka, yes, huwag mo talagang isipin na madali mo makahanap ng trabaho dito. Baka pagdating mo dito, ma-depress ka dahil sa mga neglection ang mga company. So, mas maigi na talaga na i-ready mo yung sarili mo na hindi trabaho yung pinunta mo dito kundi pag-aaral. Ganyan ang realidad ng Finland. Dahil sa totoo lang talaga marami ang walang trabaho dito. Tumaas yung unemployment rate nila every year. Kahit sa cleaning company mga Zay, pahirapan yung pagpasok sa trabaho. Pero kung may mga kilala kayo dito, kamag-anak na pupunta kayo dito, tapos doon sa kanila katitira, siguro malaking tulong yun. Malaking tulong na mabawasan yung gastos mo sa pang-araw-araw kung libre yung pagtira mo sa kanila. So para mabigyan ka ng malaking chance na makahanap ng trabaho, mag-aral ka talaga ng Finnish language. I-update mo yung CV mo into Finnish form or Finnish style na CV. Tapos mag-apply ka ng maraming company. At saka huwag kang choosy sa trabaho mga Zay. Kahit dishwasher, kahit cleaner, as long as nakakatulong yun para sa pang-araw-araw mo na gastos, go for it. Kung wala kang mahanap ng ibang so huwag kang choosy mo na Zay. As long as na may kuha sa'yo, mag-hire sa'yo ng
kahit nga nasa Pinas ka pa, pwede ka nang maghanap agad ng trabaho. As long para pag sure na pagdating mo dito, meron ka ng trabaho na or mapag part-time man. Pero ingat ka din kasi maraming scammer ngayon. So, mag-search ka talaga palagi mga Zay. Kitos! Ang rason kasi mga Zay kung bakit maraming walang trabaho ngayon or bakit pahirapan maghanap ng trabaho ngayon, especially baguhan ka dito sa Finland, mas pinipili ng company na yung may mga experience na sa field ng job na gusto nilang ina-assist nila yung Finnish language qualification mo, Finnish skills mo. Kung nakakapag-communicate ka ba talaga or nakakaintindi ka ba talaga ng Finnish. Tapos, yung ekonomiya din sa Finland ngayon, hindi maganda yung economy. Maraming company na nagsasara, maraming company din na nagtatanggalan ng trabaho. Especially ngayon sa healthcare namin. Dati, nung pagsimula ko pa lang dito mga Zay, dati 6 yung nurses sa umaga, 5 ang nurses sa gabi. Ngayon, simula last year, 2024, 5 na lang yung nurses. Tinanggalan ng isa sa umaga at saka isa sa gabi. Tapos meron din parang tinanggalan ng isang nurse kasi yung isa parang ginawa siyang 5 na lang kasi sa umaga tsaka 4 na lang sa gabi. Pero may isang nurse na dinagdag na magsisimula siya from 10 a.m. to 6 p.m. May isa talagang nawala. Isang nurse na nawala sa amin. Tapos dun sa part-time ko dati mga Zay, 3 nurse sa morning, 3 nurse sa gabi, at saka isang nurse na yung care assistant na naglilinis, nagpapaligo ng matanda. Nagpapaligo talaga ng matanda. Nung nag-aaral pa ako, yun yung nagiging part-time ko. Malaking tulong yun nung pinag-apply ko pa yung pamilya ko na makapunta dito. So kinuha ako para magligo ng mga matanda. Pero nung nag-graduate na ako ng Lahi Hoytaya, ayun hininto ko na yon. Pero minsan pag pag magde-day off yung care assistant nila, ako pa rin yung kukuha kasi walang gustong kumuha nun. Syempre, trabaho yun, may sahod yun. So kukunin ko, hindi naman bababa yung sahod ko kung magpapaligo lang ako ng matanda. Same pa rin yung sahod ko kasi yun yung nakalagay na sa kontrata nila. So, ganun siya mga Zay. Pero ngayon, dun sa part-time ko, 2 na lang nurse sa umaga, 2 nurse na lang sa gabi. So, sobrang pahirapan na talaga mga Zay. At marami ang nawalan ng trabaho mga Zay. Maraming nag-PM sa akin kung paano sila makahanap ulit ng trabaho kasi nga stress sila, magre-renew na sila. Tapos ganito yung problema nila. Nawalan sila ng trabaho. Sobrang stress nila sa sarili nila. Kasi yun nga yung rules na pag hindi sila makahanap ng trabaho within that period, kailangan nilang umuwi sa Pinas. So sa akin mga Zay, itong video is gusto ko lang na ma-realize nyo or at least na bago kayo magbayad sa agency or bago kayo pumunta dito, meron na kayong information or meron na kayong idea kung ano ba talaga yung reality dito sa Finland. Kung may mga tanong pa kayo mga Zay, huwag kayong mahiyang mag-message sa akin sa Facebook, Tagalog Family in Finland, at saka huwag niyo kalimutang i-follow ang ating YouTube channel at Thanks for watching today, the Galono and see Family you Way. here. God See bless you and in have the a next nice day. vlog. Bye.